UMA present Life Story, the story of your life. Ang programang binuo ng pag-ibig, pagmamahal at pagkalinga. Saturday 1 p.m. hosted by Miss Jinky kasama ang ibang UMA host. Balikan natin si Singing Paralyzed. Malapit Alam na mo, sanang umiyak si Daddy Cole dun eh. Opo. malapit na. Walang ganon. Yeah. Walang Pero ganun. alam mo, Oma, minsan no, sinasabi natin, ang tawag natin dito sa ating mga nagiging bisita, Yes. pabigat, ang tawag natin sa kanila, may kapansanan, Yeah. ano pa ba ang tawag natin sa kanila, PWD, opo, apa, papatak na yung luha ko, buti na lang andito na yung bisita natin. Yes. Yan. Maraming Hi, Ren. salamat sa ating mga old-time followers na nakikita ko ngayon dito. Res25, Tisay, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Yes. Maraming salamat sa inyo guys. At yun na nga. And also, Dark King pala nandyan. No? So yun, no, sinasabi natin, itong mga taon to pabigat. Walang silbi. Yes. PWD. I just like to quote yung binitawan na isang kaibigan natin si Ermitanyong Barbie. Itong mga taon to, totoong PWD yan. Kasi sila yung person with dreams. Pero yung mga person with disability, yun yung mga taong tulad natin na kung minsan malakas, may kakayanan, pero they don't wanna do anything. Na nabubuhay sila sa pag-asa na lang kung saan-saan, kung kani-kanino. But these people, Yeah. kung minsan, ikaw ba naniniwala, Oma, na life is unfair? Bakit itong mga taon to na may mga pangarap, may mga taong, may mga adhikain, may mga gustong marating, sila pa yung nabibigyan ng ganitong sitwasyon? And everyone, maging inspirasyon sana sa lahat ang buhay at storya ng Singing Paralyzed, Dior Quadra. Yes. So, Daddy Cole, Daddy Po. Cole. May tatanong pa po ba kayo kaya singing? Kasi Mauna ka ako, na, wala pa po akong ideyang itanong sa kanya. Gusto ko po manong pakinggan yung kanyang life story. Dior, Bago. siguro mas maganda na sa iyo manggaling na madinig Ayun po. ng Opo. lahat kung bakit ka naging isang singing paralyzed. Yes. Opo. So, singing, ano lang po, before po kayo mag-start ng inyong life story, magpakilala po kayo sa lahat, and then, kahit lang po, Ayun po. maiksi lang po. So, ano yung Sige po. mga naranasan nyo, kung ano po kayo, kung bakit, ganun lang po. So, kahit maiksi lang po, kayo na po bahala. Okay? Singing, Paralyzed, kung ready na po kayong i-share ang iyong life story dito sa ating programang UMA Present Life Story, share your life story. Opo. Daddy Cole? Good afternoon po. Again, good afternoon po sa lahat. Ako po si Singing Paralyzed here in TikTok, and they call me Dior, or yung iba, yung close friend ko, BBP po. Kasi yung paralyzed na words, minsan ayaw po nila banggitin kasi lumpo sa Tagalog. So yung P, as stand paralyzed na rin po. Kaya, yun nga. Tapos, dati po akong nurse, Ma'am Jinky, and sa lahat ng viewers dyan. Pero na-aksidente po kasi ako. Nung lumabas ako galing sa trabaho, ngayon may isang parang senaryo o gulo po na, ayun nga, hindi ko naman alam or hindi ako involved, pero napadaan po ako doon. So, meron silang pinutukan. Nagkataon na ako po yung nag-overlap, or I mean dumaan. Then, tinamaan po ako sa likod, which is na-damage po yung spinal cord ko, or spinal cord injury. Sa cases, sa medical term, yung mga may alam po dyan, between thoracic 12 to 13. So, mataas siya. Ibig sabihin, hanggang dibdib, yung pagkalumpo or numb ng katawan ko. Kaya kung napapansin nyo,
humahawak ako sa railings ng bed kasi hindi po gumagalaw yung mga katawan ko. Kailangan kalad ka rin. And then after no, na-confine ako, 50-50. Siguro I've been 2 to 3 months sa ospital na gamutan. Pero yun nga, may awa ang Diyos, nakasurvive tayo. Then after that, sa paghahangad ko rin po and ng pamilya ko na makalakad, nag-therapy po ako for about 3 months again. So anong nangyari, 3 pong espesyalista yung findings na hindi na po talaga ako makakalakad. Pero after nun, dumaan din po ako sa mga sa mabilis po na kwento, sa mga anxiety, depression, natural, gusto ko pong tapusin yung buhay ko. Kaya lang, dahil lumaki rin naman po ako na sa family-oriented, nagdadasal, so hiniling ko na lang kay God na yung bigyan niya ako ng wisdom until I found out na, ayun nga, unti-unti, na yung lahat, yung boredom, yung parang wala na akong kwenta, yung wala akong silbi, wala akong magagawa, wala akong kayang gawin, parang ni-reverse ko siya, kailangan hindi ako magpasadlak na ganito. So, until may friend ako, inintroduce sa akin yung sa kabila nga, which is, if I'm not mistaken, alam ko po parang naka-merge tong TikTok doon kung saan ako regular po na kumakanta. Doon kasi ako parang nakita ni Daddy Cool. Pero may mga videos ako dito sa TikTok. Ngayon, kumikita ako doon. Nakilala po talaga ako doon na singing paralyzed. Pag sinabing singing pa, ayan yung nakahiga sa kama na nagla-live house, kumakanta. Then nag-try ako dito, napanood nga po ni Daddy Cool yung video ko, na parang na-interesado sa or naging interesting siya. Piniem niya po ako. Then sumagot ako. Then nagsunod-sunod na yung mga invite sa akin. Nakasali din po ako sa PWD Got Talent. Tapos may mga ibang iba. At saka guys, mabilis lang po Ma'am Jean, kaya meron po akong good news, Daddy Cool din. Dito ko na lang sabihin. Yeah. After this, meron po akong isang invite na malaking organization ata dito. If I'm not mistaken, siya po yung tumutulong kay Sean Beltran, yung maon nating kapatid dito sa TikTok, which is yung Team Love. She Loves, Team Loves. So parang ini-invite po ako to sing with them kasi na-curious daw po sila. Nakita kasi yung video ko. So nag-PM, through comment. So ayun po. So sa madaling salita, hindi po ako sumuko. Nagtry ako, yung hilig ko lang po na pagkanta, hindi naman po ako kumakanta talaga na regular na kasi nga nurse ako. So tinry ko lang din dito, hilig lang yun sa bahay. Then na-appreciate ng iba. Ayun po, nagtuloy-tuloy na po yung mga events, projects, live house, then until may mga nag-PPM, they offer na they want to help. So, ako naman po, okay lang ako. Parang, hindi naman po kasi ako nag-ask. Kahit kasi PWD ako, hindi ko ipinaparamdam or hindi po ako komportable na parang haharap para magpaawa or haharap para humingi. Hindi po. Ang point ko po, binigyan ako ng talent ni God. Live streamer ako. I consider kahit PWD ako, lagi kong proud to say na sinasabing ako po ay broadcaster, live streamer. I do singing content and may extra content talent din po ako. Nagda-drag queen makeup po ako. Kasi part po ako ng LGBT. Pero naturally, I'm a bi-male. Male appearance, pero hindi naman po ako nagdadamit babae. Kaya lang, idinagdag ko na lang po yung content na drag queen makeup kasi may mga concept po o themes. So, inaral ko rin lang po siya. Dito lang, bago lang din nung natuto na po ako mag-TikTok kasi may mga videos na gano'n. Nag-try lang po ako. Ayun po, until now, thank God, thank you kasi tuloy-tuloy lang, laban lang. Ayoko rin ng parang haharap ako sa tao na parang puro sadness. So gusto ko, bukod sa ma-inspire, maipakita ko lang na na hindi natin kailangan umasa at magpaawa at humingi. Kailangan patunayan nyo na meron pa kayong kayang gawin and if they appreciate you, sila ang nag-decide, hindi kayo lumapit para manghingi. Ayun. Thank you po. Ganon. Ayun, so bago pa namin kayo i-interviewin, may tatanong lang po ako sa'yo. Sige po. Mula po nung pinanganak kayo hanggang ngayon, ano po yung masakit na naranasan nyo sa buong buhay nyo na hanggang ngayon hindi nyo pong makakalimutan? Ano po yun at bakit? Ayan. Actually, that's exactly the word. I may say, hindi makakalimutan, pero sobra na pong okay sa akin yun.
Yung namatay po yung mother ko na 10 years old pa lang ako kasi sa tabi ko po siya namatay. Mhm. Ayun po. Masyado pa akong bata nun. Actually, kahit ngayon, mas madalas ko, yung pagka-aksidente ko kasi parang mas madali kong nabubing. Kasi pag binalikan natin yung 10 years old, kahit nung bago akong na-aksidente, o 30 na po ako nun. Kasi I'm proud to say, I'm 44, pero but I'm still look young. Ayun, thank God, ganun. So, yung pagkamatay kasi ng mother ko, parang I mean, okay na, tanggap ko, pero hanggang ngayon po naaalala ko pa rin siya. Hindi ko siya nakakalimutan sa puso, sa isip ko. And kung bibigyan nga ako ng time machine, yun yung babalikan ko yung buhay pa siya. Oh, pero wala po yung problema, wala po yung bitterness or something na parang ganun. It's just because sinasariwa ko lang lahat ng mga natutunan at itinuro niya sa akin na ngayon nagagamit ko even sa social media po. Lahat po ng sinasabi niya nung bata ako, natatandaan ko yung makisama, yung walang tatapakang tao, Mm. yung pinakamagandang sandata, yung wala kang inaargabyado at wala kang nilolokong tao. Ngayon, kung lolokohin kanila, nasa sa kanila yun, ganun. So, okay lang naman po. Yun yung part na po yun. Ayun, thank you so much. Dad Skull, kayo po ba may tatanong sa kanya? Dear, napakalaki ng pangarap mo nung bago ka nangyari ang lahat. You wanted, hindi pala you wanted, you are a nurse. As a matter of fact, palis ka na noon papuntang Apo. Europe para i-fulfill yung iyong profession bilang isang nurse. Apo. Gaano kahirap matanggap na dahil sa kagagawan ng ibang tao, nawala lahat ng pangarap sa buhay mo? Actually, Daddy Cool and to all the viewers and of course, Miss Jinky, siguro maaring baka matawa kayo or para sa inyo hindi siya malalim, pero yung unang-una ko po talagang naramdaman nung nasa ospital ako na nagkamalay na ako after mga 3 days ata yon. Ang una-una kong iniisip, bakit hindi gumagalaw yung paa ko? Bakit hindi gumagalaw yung braso ko? Tinatanong ko yung ate ko, umiiyak ako. Sabi ko, yun yung unang-unang parang gusto kong mangyari. Bakit di ko mapagalaw yung paa ko? Sasabi lang ng ate ko, okay lang, relax ka lang kasi nga nag-undergo ka ng ganito, ganyan. So, baka hindi pa umaayos yung pakiramdam mo. Wag mong madaliin, wag mong pilitin para hindi ka mapagod. So, hinayaan ko po yun. Until nag 1 week na ako, hindi ko pa rin nagagalaw yung paa ko, umiiyak lang ako. And dumating sa punto na, syempre of course, aaminin ko sa madaling sa kahit sino, yung paano na yung buhay ko, paano yung trabaho ko, lilipad ako pa London, mag-nurse ako. Hindi na po yun. Nung moment na nasa ospital ako, hindi ko maabot yung tubig, hindi ako makahawak ng kutsara, sinusubuan ako. Dahil 3 buwan ako sa ospital, yung personal hygiene ko, kunyari, like yung ilong natin, nagbabara, di ba, nagkakaroon ng booger or kulangot, tabi po sa mga kumakain, hindi ko yun maalis sa sarili ko. Yung tenga ko, hindi ko malinisan ng bad. So, lahat ginagawa sa akin, may kasama ako talaga sa ospital. So, iyak ako ng iyak kasi ang simple-simple lang nung bagay na yun, pero hindi ko magawa. So, doon ako iyak ng iyak. Bakit ganun? Bakit hindi na ako makagalaw ng normal? Tapos yung kamay ko, hindi rin po to gumagalaw, pero yung kaliwa ko damage na. As in, hindi. Pero pinilit ko lang po, parang psychological, kasi since sa medical term po, between thoracic 12 to 13, para po sa mga hindi nakakaalam, nasa pagitan po yun ng dibdib to yung dito, ito yung buto natin dito, yun yung level. So kaya nagkaroon ng chance na magalaw to through psychological and pinilit ko rin po siya i-exercise pero totally mahina po yung kaliwa ko as in ganyan lang yung galaw niya. Then yung kanan ko, yung mga flex ng bawat daliri mahina, gumagalaw lang siya pero ultimong pagpiga po ng kalamansi, mahirap, hindi ko po kaya pero malambot lang po yun. Kasi nga mukha lang siyang normal pero totally mahina siya. Then, ayun, nagtuloy-tuloy na po na parang sabi ko, paano na ako? Paano na yung pangarap ko? Paano na yung mga parang may mga plano ko? Although yung mga kapatid ko may kanya-kanya naman silang trabaho pero
alam niyo yun na bago pa lang ako umalis, sabi ko tutulong ako sa iba kong kapatid na yung mga anak nila, kahit kung ano yung, since wala naman po akong pamilya. Then sunod-sunod na po yun na nagsimula lang ako sa sarili ko. Sabi ko, idinasal ko na lang na Lord, kung ano yung plano mo, kung ano talaga yung mangyayari sa akin, gagawin ko na lang yun. Hindi ako kailangan, kailangan ko yung bless mo, pero kung hindi ko mararamdaman at maiisip ko ano yung gusto mo ipagawa sa akin. Until ayun nga, nagkaroon ng purpose nung napunta po ako sa Bigo Live Philippines, which is ina-announce din naman dito, ina-advertise. Nagkaroon ako ng chance na ang una ko pong content advice, parang family problem, love problem. Yun po yung kasi nung kumakanta ako, hindi pa nila agad alam yun. Until narinig po ako sa isang multi, inimbitahan po ako ng mismong live house. Yung live house po kasi dun sa Bigo Live sa kabila is parang channel po siya ng mga performer ng kilala nagpe-perform. So, ayun, nagtuloy-tuloy na yon. May offer, may events, may contest, may opening, may intermission. Naranasan ko rin pong mag-opening prayers sa namatayan, nag-judge lahat. Hindi ko po tinatanggihan yon at hindi po ako, I never ask, swear to God at alam ng mga taga Bigo Live Philippines yan na kung ano o magkano o ano. Pag inimbitahan ako, meron o wala, thankful lang ako kasi ang point ko, gusto ko rin talaga silang ma-inspire na kung kaya ng isang paralyzed na nakahiga, kumakanta at nag-i-inspire, mas kaya po na may mga paa o masakit lang ang ulo, masakit ang tiyan. Yeah. Kasi walang imposible kapag taimtim at bukal sa puso mo na hinihingi mo yung guidance ni God. Totoo yun, ibibigay niya yung wisdom. Ganun po. Just like that. And it's like a magic. It's everything gonna be happen until ayan na, hindi ko nararamdaman, hindi ko nakikita yung sarili ko. Ayokong nagkukwento ng parang mahahabag kayo. Kaya kung napapansin nyo, medyo hindi po talaga ako masyadong hindi po ako makakasabay dun sa sad things. Kasi lagi po akong full of energy, lagi akong positive. Mahirap po sa akin yung magsadsadan kasi hindi ko po yun nararamdaman. Lagi lang akong masaya, lagi lang akong positive, ganun po. Opo. Sa totoo, Oma, yun yung nagustuhan ko sa taong yan. Oh, When yeah. I first met this person. Siguro sa tinagal-tagal namin magkakilala, dalawang beses lang kami nag-uusap na naramdaman ko yung lungkot ni Dior. Mhm. Dior, ganun pa rin ba yung nararamdaman mong lungkot sa pangungulila sa taong magmamahal sa'yo sa kondisyon? Yun totoo po, gusto ko pong, hindi ko alam kung sasabog sa kaligayahan yung, sorry po, yung puso ko kasi hindi ko po inaasahan. May tao na po akong nakilala and hindi po siya ganun kasimple, may proseso. So tinanggap niya po ako ng buong buo as a part, we're the same boat LGBT, pero gaya nga na sinasabi ko rin sa mga kaibigan ko, isi-share ko na rin po sa inyo, hindi ko po ino-overexcite and kung paanong binigay siya sa akin ni God, sorry po, tabi po sa ibang mga religious yan, basta ang alam ko, ine-enjoy ko lang po kung ano yung meron kami, hindi ako too much happy, too much expectations. Nakikita ko lang na proseso, parang feeling ko nasa timing naman. So, nandyan siya, kasama po yung pag-intindi at pag-unawa niya sa akin kung gaano ako kasaya at vice versa. Actually, kumakanta rin po siya. Ganon. Then, ayun, parang... We're so happy para sa Opo. iyo. So, I may say, I'm taken, pero hindi po kami parang yung pumupunta na doon. Alam niyo po kasi I'm 44, I'm proud, and he's 33. Hindi kami yung parang bata na masyadong mag-i-spend ng time kasi he's working also as a BA or virtual assistant and may part-time social media, tsaka may YouTube din siya, may mga vlog. And hindi kami nagigirian sa time na parang, ganyan. Hindi kami yung parang bata. If he has time and also we talk then after. Ganun. So thank God kasi I got him. Ganon po. And So, wala na po akong ganon. Pero kahit gusto ko rin po lang, sorry po, sagutin si Daddy Cool na kung hindi po siya dumating, siguro dahil marami pa rin pong mga kaibigan na nagtitiwala at kagaya mo, of course, I always i-grab ko na rin yung opportunity. Thankful and I love you. Alam mo yun, Daddy Cool and Kulasa and the rest of all na naging kaibigan ko pa dito before sila
yung mga tropahan natin. Sobrang thankful ako kasi nandyan kayo. Lagi mo kong kasama sa mga plano mo. Lagi mo kong naiisip kahit na, to tell you honesty, gusto ko lang maging honest. Regular po talaga ako dun sa kabila. Hindi ko po mapagsabay dito. Pero pag may invite, hindi po ako tumatanggi at hindi ako sumisire sa usapan. Alam po yan ni Daddy. So, I'm pretty much happy and thankful po lagi. Ayun po. Daddy. Salamat din, Dior, na sa tuwing ng gusto kong maging bahagi ka ng buhay nila. Hindi mo ako pinahihindihan. Opo. Yes, thank you so much sa pag-invite kay Singing Palarise pa, Daddy Cole. At salamat din sa'yo, Singing, at hindi ka nagdalawang isip na dumating sa araw na to. Tanong ko lang sa'yo, Singing, nag-meet na po ba kayo nung loved one? Ay, parang kikiligin kasi ang lahat eh. Yung loved one nyo po, nag-meet na po ba kayo? Opo, magandang question po yan. Wow. Actually, bago ko po siya pinapunta dito sa bahay, nakapag-celebrate na po kami ng 1 month. Nung August Wow. 5 po, nag-birthday po yung ate ko. And that's the time, parang we spend a lot of months muna months na nag-getting to know. Then, nung parang nakita ko yung sinceridad and vice versa siya, tsaka po ako nag-decide na mag-invite sa birthday ng ate ko. And yun na rin po kasi yung plano ko na ipakilala ko kasi gusto ko legal. Ayoko rin po. Kumbaga, hindi man maaring ginajudge kami ng ibang tao, ng ibang tumitingin, pero kasi naniniwala ako ng isang plano natin as individual or anak, kapag ka may bless o ibig sabihin may kauliritan ng pamilya natin, both kami, para sa akin hindi man magiging successful o magiging magaan po siya. Kasi kung yung family mo pa lang against or maaring, syempre makikiramdam sila, magiging mahirap. Kaya gusto ko po may kauliratan o may basbas ng pamilya ko and vice versa, ganun din po siya. Kaya masaya ako kasi we're both legal in our family. So, Wow. kilala din ako ng kapatid niya, ng mama niya. So, ayun po. Paano kayo Thank you. nagtagpo? Napadpad lang po siya sa multi ko. Bago po. Tapos, singer pala. Tapos, in-interview ko lang. Parang, alam niyo no, sir, oo, ganun. So, biro-biro. Tapos, napansin ko dahil nga, 'di ba, lagi naman ang content ko to inspire new hosts and the viewers. So parang ganito rin po, hindi nalalayo, pero alam niyo naman mabilis tayong magkwento. So nakikinig lang pala siya, tapos until nag-join siya, sabi niya, "You know what? Believe ako sa iyo kasi sa kabila ng pagiging ganyan mo, ganyang tao ang gusto ko, ganyang tao yung mga worth it mahalin at hindi ko panghihinayangan kahit na ganyan ang kondisyon." Siyempre, kilig-kilig naman. So, ayun, getting to know until na, talaga, wow, pareho pala tayo, mga ganong comment. Tapos, Ang haba hanggang ng sa nung second balik niya, hindi ko yung FB, malaya naman yung binigay. Tapos, ayun na, siya po yung masipag, siya yung actually consistent, mga musta, kumain ka na, nag-almusal. Kasi ako naman, hindi naman pag kinuha yung Facebook, alam niyo yun guys, honestly, yung hindi naman landian talaga or hindi naman, pwede naman kasing friends lang, lumayo yung usa. Ayun, nakuha si Paralyze, 11 months rin. Wow, sana all! Tandang-tanda! Oo, Ay, so, Diyos, ayun hello po. sa lahat na nandiyan. Yes. Bali, turning 2 months. Talo on kayo sa 11. baba. Ano po? Ayun. Umabot Oo. dito, ang haba ng buhok nyo daw, naaapakan ni Mami Kulasa. Sorry. Ayan. Opo. Mm-mm. Di Ang yung haba. gusto malaman nila. Pero, Ano, before nagkita anything na po kasi else, kami niyan, sabi ko Dior. nga, sorry po. Sige, Dior. Before anything else, sabi ko nga, yung ako po as personal, as ako, hindi lang as PWD, as personal, as ako, as pagkatao ko, siguro kung meron akong pinaka-purpose, gusto ko lang na ipakita, hindi naman natin kailangan maging PWD or PWD lang ang magiging basihan. Kahit po tayo, habang kayo ay malalakas, o kayong kalusugan, at nandiyan ang pamilya nyo, especially mga magulang nyo, kapatid nyo, or kung sino mang nagmamahal sa inyo, ibigay nyo na yung best of the best nyo kasi
I may say hindi ko naman pinagsisisihan pero nakulangan ako sa time ko sa mother ko, sa father ko kasi ulilan ako na kung noon na ipakita ko kung gaano ako katapang, katatag, di sana kahit man lang hanggang ngayon, kahit na tapos na yung lahat. So ganon, parang hindi masamang maging ma-inspire, magmahal, pero lagi niyong tatandaan, huwag kayong didepende sa ibang tao para lumaban. Huwag kayong didepende sa tao para maging matapang at maka-inspire ng iba pang tao. Kasi kahit kayo lang yan, kahit wala kayong love life, o kung may kaibigan man kayo o wala, basta maganda yung hangarin nyo at diretso lang kayo sa plan, ibibigay talaga yan ni God. Ayun lang po. Daddy Col? Always be happy, of course. Be positive. Alam mo, Yeah. kasi nagkita na kami ni Dior. And syempre, si Dior, when I first saw him, nung pinakita niya sa akin yung binti niya, sorry for my term, pero Yeah. akala mo, binti na ng, paano bang, butot balat, Kalansay. literally. O parang Literally. mami. Para na siya mummified. Kasi balat na po, nakadikit na sa buto po asin pa yan. Really? So, excuse me, Ganun na siyang kanipis. pwede, O kasi baka Oo. maban ako. Pwede ba yun? Baka maban ako. Pwede. naman kasi lahat ay Kasi more on dito mabilis sa lang po naiya ako. Ayan. Baka kasi makita yung junjun ko. Kasi hindi po ako nagsasalawal. Nakaayusin ko lang po yung kumot. Hindi po ako nagsasalawal kasi Ganun? naka-diaper pads po ako. Pero, Really? opo, kasi So, yan ang ating... nagsusugat po yung mga puwitan, yung mga ano. Ayan, okay na po yan. So, mabilis talaga? Paano ko ba i-flip to? Saan ko ba i-flip? Nasaan po yung flip? Ayun. Nakikita po ba? And not even a diaper, nakakateter Ayun po, ayun o. yan. Ayan po. Wala po Wala po. kami nakikita, Dior. Ha? Paano ba? Ang baby isa kong hita. Hindi ko Para nakikita. din yung isang hita ni Pinoy Lastic Man. Yung kay Lastic Man kasi may laman Ayan pa po. eh. Ayun na yun. Yung sa kanya, literally, Nakita na po? butot balat. Mabilis lang po ah. Yes po. Okay na po. Sige, thank you so Aalisin ko much na po. Okay, thank you. Ayun. Grabe talaga, kaya talagang hindi siya makatayo at hindi na Opo. makaano. And yung 14 medyo sa years. tiyan po, medyo delikado. So, yung tube na lang, nakabutas po yung tiyan ko nakaganito. Ay! Pero guys, honestly, hindi ko po to, sa totoo lang, si daddy ko lang yung nakakapagpagawa nito kasi hindi ko po talaga, baka kasi nga, gaya ng sabi ko, alam na to ni Daddy Cool. Ayoko kasi, sa Bigo po wala akong history kasi ayoko ma-misinterpret kasi ayoko yung isipin nila na ginagawa ko to. Yes, Hindi, ang gusto ko po ilabas kung ano yung kakayanan ko as a social media live streamer. I do singing and I do drag. It's just because nagigets ko naman si Daddy Dudes pero hindi ko po talaga to ginagawa kasi ayoko nga na ganun yung tingin. Ayoko na parang masasad kayo, maaawa kayo kasi hindi ko po gusto na kinakaawaan ako. Yun Sorry, na yan. pero prank ka po Yun ang ako minahal ko magsasabi. dito sa batang to. Sa Oo batang na, na Daddy ayaw ko. na to. He Thank you so doesn't much sa want- singing ha. Ayaw Thank niya, Apo. ayaw niyang iparamdam na iba siya kaysa sa atin. Ang istorya ni Dior ang nag-inspire sa aking asawa kung bakit mahal na mahal ko to. Batang to. Nung pasuko na ang asawa ko sa kondisyon niya, that is the time na natagpuan ko. Ay, sorry po. Sorry. Kaya, Sorry po. kumabaga, natutong lumaban si Kulasa. Harapin kung ano man ang dapat naming harapin. The inspiration ng galing sa isang singing paralyzed. Mhm. And Dior, kailan dumating sa punto ng buhay mo na parang sinabi mo, ayaw mo na. From the time na nangyari na yan sa'yo, nangyari na yan, nakahiga ka na, tapos na yung and ando na tayo sa realidad ng buhay na you cannot do anything just to lie down and sing or what. Dumating ba sa point na sinabi mo sa sarili mo, pagod na ako, ayoko na? Opo, kasi nahuli ako ng ate ko, ginugupit ko kasi yung wrist ko, yung ugat ng nail cutter. Kasi
nagsimula yun hindi dahil nahihirapan ako basta sasaglit po. Mac, pakisagot tumatawag. Hindi po ako nahihirap. Parang yung feeling na, kasi pag bedridden ka po pala, sabi mo nakasalang. Pag bedridden ka po pala, parang ang thinking mo, masyadong maiksi yung PC mo. Parang pag hindi ako nadadalaw ng pamangkin ko, yun lang mo. Hindi. Pag hindi ka nadadalaw ng pamangkin mo, ng kapatid mo, o something na hindi ka nabisita, parang kung ano-ano iniisip ko, parang inabandon na ako ng sarili kong pamilya. Pero hindi naman ganun sa kanila. Pag bedridden ka kasi, parang lahat ng oras importante sa'yo. Parang pag sinabihan ka na dadalawin ka sa Sabado, tas hindi natuloy dahil may trabaho sila, malalim na malalim sa'yo yun. So parang, sabi ko, parang hindi naman na ata ako nag-e-exist ganun. So doon ako pinanghinaan. Hindi dahil masakit, hindi dahil mahirap, kasi nga pinipilit kong lumaban pinipilit kong alam niyo yun, pinipilit kong mabuhay ng normal, hindi ko niraramdam kahit mahirap na lumpo ko, hindi ako nakakatayo. Yun, naisip ko yun. Pero parang dumating sa punto nung nagkakaiyahan kami ng kapatid ko, inopen niya na, nakikita mo ba na pinapabayaan ka namin? Napipil mo naman kung gaano ka namin kamahal. Kami pa nga yung gustong, kasi ganito po yun, nung na-aksidente ako, around 10:30 to 11 ngayong gabi, 22 po yun, October 23. By 12 midnight birthday ko po. Kaya nung nangyari sa akin yun, ayoko po nagse-celebrate ng birthday. Pero yung ate ko, unti-unti niya po ulit na pinaintindi sa akin na hindi kasalanan ng birthday mo o kung nagkataong birthday mo ang pagkaka-aksidente mo. Sana pilitin mo, kayanin mo na nandito kami, ate mo, ako, mga kapatid mo, na isi-celebrate natin yung birthday mo kasi yun ang gusto namin. Kasi hindi naman natin kagustuhan na birthday mo yung nangyari, hindi yun ganon, hindi yun tinapat dahil birthday mo na kasi nga ganyan. So ayun, unti-unti pa rin napaunawa hanggang sa dinasal ko ulit na, Lord, bigyan mo talaga ako ng lakas ng loob, bigyan mo ako ng tapang kung dapat pa ba akong lumaban. Kagaya po ng sinabi ko kanina, ibinibigay niya lang po yun sa puso at sa isip na napil ko na, hindi ako papayag na makaladkad, hindi ako papayag na magmukmok, hindi ako papayag na mag-self-pity at lalong tatapusin ko yung buhay ko kasi ako rin naman yung talunan. So, ayun po. Oo, until, ayun, nakaahon pa rin po ako hanggang sa, ayan, ganito na ako, madami na akong kaibigan, marami na akong kinakantahan, marami nang nagmamalasakit, na I never asked. Yun yung paulit-ulit ko, hindi po ako lalapit sa kahit sinong tao, organisasyon para magpaawa, humingi. Kung merong mga tumutulong, hindi po ako magpapaka-ipokrito, sila po ang nagkusa at gumawa ng paraan para lapitan at tulungan ako. Kasi sa totoo lang, kung may mga problema ako, maaring nagkukwento kay Daddy Cool, pero never po ako kahit sa kanya nagsabi na pengeng ganito, kumbaga may mga, kaya siguro ganyan din ako kamahal ni Daddy Cool, may mga parang tao lang na komportable akong sabihan, pero hindi po ako magsasabi na ganto ganyan na kailangan mo kung ano, kasi nga ayokong ma-feel din ng tao na nagtitiwala sa akin na parang kaya ko yung ginagawa para umasa, para humingi, kasi kumikita pa naman po ako, especially sa Bigo Live sa pagkanta-kanta. At sumasahod ako ng monthly na wala po akong inaabala. And thank God, always. Ayun po, Daddy Cool. Alam mo, nakakabilib sa kanya. For all other people na may kapansanan na tulad niya, no? Yes, Dad. You would expect sila na paabot mong ganito, abot mo sa akin yan, akin na yung ganyan ko, akin na yung ganun. Pero si Dior, hindi. He made it a point na lahat ng kakailanganin niya nasa tabi niya lang. Na anything that he needs, siya mismo. Kailangan niya mag-makeup, aabutin niya yung makeup niya. Kailangan niya mag-ayos, mag-aayos siya. Kailangan niya mag-live siyang magse-set up ng everything. Parang ganito po, nung nakausap kami ni Daddy Cool, yung t-shirt ko, tinabi ko na yung isusuot ko. Yung upper, kasi upper lang naman. So, ganon, lahat, nakaset up na po kagabi, nag-charge na ako ng mga phone, lahat. Kung papansin niyo yung surroundings ko, nandito lang lahat. Ayan, nandyan lahat ng mga kailangan ko. Ayan na yung B8, lahat, nandyan yung mga saksakan. So,
para lang din po na ako lahat talaga, ako lahat gumagawa, ako lahat nagkakalikot, na hindi ko na kailangang, sorry po, May nag-a-assist sa'yo. sorry Wala, po, ultimo nawala. yung mga props na ginagamit niya sa pagla-live. Ayun, opo, Siya ang ganon. gumagawa. Even the props po, pag wala akong time, kung let's say yung live house ko na may team sa Sabado, Mhm. next Saturday, since Saturday ngayon, gagawin ko na kung ano yung pwede ko maging props. Magugluglo ko or nagmamighty band ako, yung headband, kung ano yung pinaka-concept or themes. Gagawin ko na po yun. Minsan yung mga lumang florera, kung may kailangan dong dahon, nagagamit ko rin po. Wow, Kasi nga, sikat. Ang galing. Talented. pwede namang gawin. May time din na hindi ako satisfied sa mabibili, so gagawin ko siya. Lalo na pagka may mga pasabog akong events, kasi may mga ganun po ako. So, nagugulat sila kasi ang nagpe-perform nakahiga lang sa kama, pero ako lahat ang gumagawa. Even the strategy tricks ng camera position, even yung introductory, yung mga effects na magsasalita sa pambungad, pati yung ilaw, ako lang po lahat, nagsasaksak, pumipindot, dadamputin isang remote. Kaya kung papansin ninyo, I have a lot Ang daming remote control sa tabi remote niya. control kasi lahat po to kabisado ko na kung saan bubungad. Actually, 6 to, 4 lang yung dinampot ko. So, ganun po. Para alam ko kung ano yung paiilawin, ano yung lalaksan, hihinaan. Even yung mga pindutan ng ring lights ko, iba yung ring light sa ulo, iba yung sa harap. So, ganun. Then, natutuwa ako, hindi ko pa rin po makalimutan kasi nung nakilala ko po si Daddy Dudes dahil natural, of course, hindi naman po kaila sa inyo na napakasimpleng tao niya, napakapayak, napaka-down to earth. Nung nakapunta siya dito, hindi siya makapaniwala na ang dami kong kinakalikot, kaliwat kanan may saksakan. Sabi ko, aba Daddy, cool, nang dinalaw ko siya. Ang ganda na ng setup mo, ang taray ng pailaw mo. Sabi niya, ikaw talaga yung rason yan. Kasi nung nakapunta ako sa bahay mo, nahiya ako. Ang dami mong kinakalikot, ang dami mong paeme. Samantalang ako nakakatayo, kaya hindi ako nagpatalo, inayos ko. Kaya sabi ko, ay wow. So, natawa ako, naglad ako kasi nakita ko siya from yung simple lang, presentable naman, pero napaka-humble lang kasi nga, katwiran niya siguro dahil yung personality niya, pero nung nakita niya, sabi ko kasi na, Daddy, kahit naman yan, ako matanda ako, wala yun. Kung maganda, makulay, edi go. So, nakakatuwa kasi ang dami niya ng paeme, tapos magtatanong siya, okay ba yung ganun? Sabi ko, ay, oo, Daddy, cool. Ang gwapo mo lalo dyan sa background mo, sa pailaw mo. Nakakatuwa kasi, kung di ako nagkakamali, iba na naman yan. Basta nakita ko yung from simple na nag-evolve siya, ganun. So, meron na rin siyang taste na parang nananawa, magpapalit, ganun. So, ayun, I love you, kasi kahit pa paano, nakita mo pala yung ganung nakaka-inspire din sa part Yes, ko, nakaka-inspire talaga. nakaka-flatter kasi nakikita ko na na-appreciate mo yung effort ko at sabi mo nga, hindi ako papayag na singing paralyzed na kaya nag-aayos ng background, ng ilaw. So, ayun, happy lang. So, happy. si Daddy Cole nakarating na sa bahay. Opo. Talaga. Sila po mismo and ano yun eh, Siya yung recipient ng birthday ko na namili kami ng isang recipient na bibigyan namin. Kung yung lahat na naipon kong gifts during my birthday. Mm. Birthday niya. Ilang months, Galing. for few months na nag-ipon ako ng lahat ng mga gifts na binigay sa akin. Yun yung ipinangtugon natin sa mga medical needs ni Dior. Hindi siya ganun kalaking halaga. Ay, Miss Yancy. It's a small thing na nagawa namin na nagkataon na tumugon sa pangangailangan ni Dior during that time. Ayan. Never siyang humingi. And then the last time nga na napansin ko siya, sabi ko, bakit parang hirap na hirap ka? Nabanggit nga niya na yung kanyang paliguan nasira na, bumigay na, and everything. Actually, yung birthday gift ko sa kanya, October ang birthday niya, nakarating ata December na. Dahil nag-ipon pa tayo para maibigay natin. Birthday gift at saka Christmas gift pala ang nangyari doon. Pero ang galing din ni Daddy Cole. Dior, gusto kong malaman nila,
bukod sa ginagawa niya, there is one more Dior is doing na hindi ko maisip. A person like him would have the ability to run a business. Kamusta ang Opo. ating gourmet tuyo at ang iyong mga palaman? Buttered Napakasarap ng spread, kanyang nag-aalok gourmet po tuyo ko at ng kanyang mga butter spread. Pero ngayon medyo Hi, Papa Jack. tuloy po yung business ko pero medyo nalaylo lang ako dun sa food. Bali yung inaano ko ngayon, meron din akong may bago akong parang product yun nga, parang gourmet to yun din. Pero yung ngayon yung mga nare-release ko, mga lip tint o cosmetic, nakapokus ako kasi yung pamangkin ko yung supplier. So ganun pa rin po, meron akong GC, nagtitinda ako minsan. Hindi ko siya totally honestly sa pagkanta ko o sa pag-broadcast ko na pursue kasi nga nagpo-focus ako na kung ano yung saan interesado, kung ano yung gusto nila mapanood. Pero pagka may nagtanong na isa, dun ko na siya dinidiscuss na o ganito, so you can PM me na lang. Kasi kahit hindi naman sa pag-broadcast ko or dito sa social media, sa Facebook, since meron din naman akong history na dati nag-online selling, so doon may mga contact na ako doon na order ako ng ganito. So tuloy lang, tapos may mga extra racket din na pwedeng kumbaga consignment or kung ano pa man na pwedeng matinda. Basta hindi po ako nagpapatinag sa isang parang set of plans lang kung ano yung pwede kong sa malinis na paraan at sa maayos na paraan. Ganun po. Yun. Ayun. Ang galing niya, no? Sa Opo. kabila ng So, lahat. Maliit na kita, maraming nagtitiwala, pwede naman tayong makatawid kung ano yung Yeah. ating pangangailangan. Minsan, pag nakikita ni God yung effort, ibinibigay niya kung ano yung kailangan mo, sinosobrahan niya pa. Ayun po. Amen. Proud lang ako, no? Kasi mga kilala ko din, yung pumapasok dito at nagsasabing sigaw nila ay kaibigan ko yan, si Singi. Opo, hello po. Oo, Sorry po, nakaka- masyado. Yes, Opo. nakakatawa. Nandito sila Humble kanina, tapos Oo. siya Papa Jack, andyan. Proud sila na ipakilala kang kaibigan nila. Opo. Na isigaw nila na kaibigan ko yan, Thank you po. nakaka-inspire yan. Parang din dodge call, parang ako din pag umuwi ako, parang gusto ko rin pumunta sa bahay niya. Para Puntahan natin yan. Walang mangarbor ako doon ng mga display. Papa Jack, hello, lahat po. yung maraming parang ginagawa niya. Kukunin ko yung mga ginagawa niya doon, Papa, Daddy Call. Yung mga kunin collection natin niya yung doon. Display niya dyan. Mga display niya. Oo, kukunin ko lang. Pupunta ako doon para kukunin ko. Joke lang. So, pag uwi ni Ma'am Jinky from Korea, baka dumalo kami. And si Nanay Josie pala Apo. is nandito ngayon sa Pilipinas. Si Lola Pugorn. Mag-i-schedule kami ng pagpunta dyan. So, abang-abang lang. Sige po. Gusto ka rin niya ma-meet personally. Isa rin Opo. sa mga masugid na sumusuporta kay Dior ang ating Nanay Josie and Lola Pugorn na yan. Jean Rose 87, maraming salamat. Bago tayo magpatuloy, Oma, Yes. bigyan daan natin ang ating 27 million viewers na nandito ngayon. Of course, ang pamilya ng OPLS, Michelle, Ashley, Jessa, Bel Sharuts, nandyan po siya. 4J Aimee, Pinoy Lastic Man, MJ, Dainis ng Buhay Mo, Artson Braveheart, Papa Try, Tisay, ayun, sa ating Press John Crush in the house, Grace, Lynn, Happy, Yangsi, Bernardino Sepato, of course kay Apa, Jean Rose, Papa Jack in the house, J. Lord Stefano, Love You Dimple, Artson Bravestone, andyan si Red Fox, and yung mga kaibigan natin, yung mga followers natin na nandyan din kanina, maraming salamat for supporting this live story, the story of your life, posted by the one and only, ang Oma ng Bayan, Miss Jinky. Yes. And syempre, walang ibang kasama ko dito ang aking partner for this segment. Walang iba ay si Daddy Cole. So, Daddy Cole, may tatanong ako kay Singing. Singing, matanong ko lang po. Dumating na po ba sa point na sinisi nyo yung sa taas sa nangyari sa inyo po? Ay, yun po yung proud ako. Hindi po nangyari yun. I may say, to clarify, I'm asking him
or siya, bakit marami namang tao na hindi diretso mag-isip. Ako, masunurin naman akong anak, pero tumutulong. Pero yung sinisi, hindi. Parang until na, yun nga, siguro, totoo na binibigyan tayo ni God o ng pagkakataon, ng tadhana, na hamon sa buhay, na naniniwala siya or naniniwala ang Creator na hindi natin malalagpasan. Maaring yung mga taong nabigyan ng pagsubok pero akala nila end na ng buhay nila or hindi nila kaya, pero yung totoo kaya nila, kaya lang hindi nila na find out kung paano at sa anong paraan sila magiging magaan. And again, base po sa tanong, hindi ko naman po siya sinisi, naging maaring tanong. Kasi sino ba naman ako, ano ba naman ako para sa nabuhay sa ibabaw na mundo na ganon din naman sa kanya rin galing yung buhay ko. So, oo. Pero totoo yun, nagtanong ako, I mean, hinanap ko sa kahit panong paraan. Pero gaya nga ng sabi ko, kung ang purpose, eto, maka-inspire ako, simula nung nag-social media ako, may ma-encourage ako, maaring yun yung malaking silbi. Kasi masasabi ko po na simula nang lumabas ako bilang PWD na kumakanta, may mga na-encounter po akong suicidal na hindi natuloy dahil nakausap nila ako. At para po sa inyong kalaman, last week lang, meron pong nagsabi sa akin na hindi kita kilala, pero nung unang araw na napanood kita, naging dahilan para panoorin kita ng 1 linggo. Dahil bago kita nakita, bago kita napanood, wala akong ginawa sa araw-araw na buhay ko kundi magreklamo, dumaing, nagsasawa ako sa paulit-ulit kong trabaho, ang dami kong ginagawa. Pero nung napanood niya ako, kinakaladkad yung katawan, puno ng positivity, masaya, may konting kalokohan, biruan. Wala daw siyang karapatan para magreklamo. At napakaliit ng inireklamo niya kumpara sa pinagdadaanan ko na hindi naman niya ako nakitaan ng kalungkutan. So, natutuwa ako kasi may mga tao kung natutulungan ng hindi ko sinasadya, na nababago yung paniniwala nila or marahil nababago din yung mga hinain nila nung nakita nila ako na hindi pa pala sapat yung hinahanap nila para sa nakita nila sa akin. Pero ako nga, thankful ako para sa kanila kasi nakatulong ako sa hindi ko alam ng paraan na ganun, na-inspire sila. So, ayun, basta laban lang guys, laban lang. Ang sakit ng Nakaka-inspire ulo, siya, no? ang gutom sa maghapon at ang kawalan ng pera, maitatawid mo sa pamamagitan ng pag-iisip ng paraan. Pero ang sitwasyon na meron ako, kinahinatnan ko, wala na pong solusyon, pero hindi natapos at hindi ko tinuldukan yung pag-asa para mabuhay at lumaban. Ayun po. Thank you, thank you. Ang galing niya, Daddy Cool. Dior, Parang, go ahead, Daddy Cool. hindi ko alam kung natanong ko na to sa'yo. Pero parang hindi pa to nagsisink in sa utak ko. Ano po yun? Paano mo nilabanan yung taong gumawa nito? Paano mo siya napatawad? Natanong mo na yan, Daddy Cool. Gaya nga ng sabi ni Miss Jinky, kung dumating sa punto na tinanong ko siya, medyo related doon. Kasama ng pagtatanong ko sa kanya, bakit ako na-enkwentro o nakaharap o nakasalamuha ng tao na mangyayari sa akin to, bakit hindi mo ginaid na hindi naman ako involved doon? Then, kung babalik na tayo sa kanya, lagi kong tinatanong at lagi ko sinasabi na bakit ako, literally sa taong nakagawa nito, bakit hindi ka nag-ingat? Bakit hindi mo naisip na maganda at malaking buhay ang nasira mo sa akin? Pero sabi ko, na-realize ko na kada paulit-ulit kong tinatanong yung sarili ko, bakit ako paulit-ulit ko sinasabi na hindi ka nag-ingat, paulit-ulit kong kagagawan niya to, sinisisi ko, irresponsible kang, kasi security guard po siya. Lalong bumibigat yung pakiramdam ko araw-araw. Until sabi ko, ayoko ng ganitong pakiramdam, God. Tulungan mo naman ako. Ikaw ang nagbigay ng hamon sa akin. Naniniwala ka at alam ko na kaya nangyari sa akin to, kaya ko to. Pero kung hindi mo ibibigay sa puso at isip ko kung paano ko mauunawaan bakit sa akin nangyari to,
bakit sa kanya ako naka-across. At lalong-lalo na kung hindi ko matatanggap ng buo, hindi ako makakausad. Ikaw din ang aasahan ko. Gagawin ko yung part ko, pero iparamdam mo kung ano yung dapat kong gawin na maiisip ko sa pamamagitan mo. Until, sabi ko, tama na. Pagod na akong mag-question. Pagod na akong umasa na, or rather, magalit, magtanim ng sama ng loob, mag-isip na sinira niya yung buhay ko. Sabi ko, kung ito yung tama, nararamdaman ko, nasaan ka man, binanggit ko po yung pangalan niya nung moment na naisip ko, pinapalaya na kita, pinapatawad na kita, wala na akong galit sa puso. 100% alam ng Diyos. Wala na akong iisipin na dahil sa'yo, dahil ako mismo nagpapalaya sa'yo. Kung nasaan ka man, hindi po kami magkaharap ha, promise, kung nasaan ka man, mula ngayon, magiging maluwag na ang puso at isipan ko at sana ganun ka rin. Maging maayos na kung nasaan ka man. Pero obviously, dahil nga nag-process kami, alam ko naman na nasa kulungan siya. Pero syempre, kung kagaya ng pinagdadaanan ko, kahit ako yung naging biktima, alam ko paulit-ulit na rin iniisip. Kaya sabi ko, patawarin niya na rin yung sarili niya kung sinisisi niya yung sarili niya. After noon, lahat naging magaan. Lahat, nawala yung lungkot, nawala yung bored, nawala yung pagtatanong, bakit ako, nawala. Puro na lang ako plano, puro na lang ako saan ako kikita, paano kaya ako mag-i-start. Ganun na po, lahat, tuloy-tuloy na. Napalitan na siya ng ako ngayon. Oo, napalitan na po siya. mga good vibes, good Opo, ganun. Ayan. Ayun. So, Hanggang, sige po, go ahead. Go ahead po. ay nga, hanggang sa, ayun na, nagkaroon na ako ng kaibigan, tas kumulit na ako, hindi na ako natakot humarap, hindi na ako nahihiya, kung nakahiga ako, hindi na ako naiilang, hindi ako natatakot mabash. Pag sinabihan ako ng matanda, bakla, okay, mahal ka ni Papa God, pero di ko alam kung mahal ka ng mama mo, gano'n. So, wala na, hindi ko na siya tinitake it na mabigat, hindi ko na siya tinatanggap na critics, na bash. Parang tinatawanan ko lang sila. Actually, nalulungkot ako kasi naaawa ako dahil maiksi lang ang naaabot ng kaunawaan nila. Yun, totoo po yun, totoo. Yun, hindi para palagan sila, hindi para sagutin sila, makipagbastusan. So, nalulungkot ako. Literally, sinasabi ko sa kanila, nalulungkot ako kasi hindi mo malalim na uunawaan, pero nakakapagsalita ka ng ganyan. So, sana maisip mo na minsan, makaisip ka ng tama. Ganun. Yun. So, Judge Cole, parang acceptance ang ginawa ni Singing bago siya nag-start ng bagong buhay. Ay, iniwanan niya na yung malungkot na buhay sa kabila ng nangyari sa kanya. So, eto na ako ngayon, buhayin ko at tanggapin ko kung ano man yung binigay ni God sa akin. At kung ano man ako ngayon, itayo ko yung sarili ko sa kabila ng nangyari sa akin. Ang galing niya talaga. Ang galing. Saludo, no? Sa pagkakabila ng pagkakaratay niya. He is more than those people na nakakatayo, nakakakilos, nakakagalaw. At tumayo siya sa kabila ng pagkakaratay niya na yan for 14 years. Tumayo yung isang Dior Quadra para maging isang Singing Paralyzed. Para patunayan na hindi pa huli ang buhay. Hindi lahat ng nawala sa atin magiging katapusan na para abutin yung mga pangarap. Tama. So, acceptance talaga ang kailangang gawin at kasamahan mo na ng pagmamahal sa sarili. Opo. Tama. Ayan. So, ayun, Daddy Cole, may tatanong pa ba kayo kay Singing? Grabe, wala akong masabi dun sa mindset niya. Iba. Nakakaiba siya, Wala na akong may tanong sa salud. batang to dahil Halos kilala ko na siya. Kaya nga sabi ko, gusto kong makilala niyo siya. Pabigyan daan natin siya. Dahil alam ko, hindi lang ako, hindi lang ikaw, ang magiging inspirasyon si Dior para harapin ang hamon ng buhay. Even our viewers would definitely maisip sana natin, PWD, person with disability. But in reality, these are people with dreams. Ako ang PWD. Ako yung may disability.
Kasi nawawalan ako ng lakas ng loob. Pinanghihinaan tayo. Napatry. Tayo na may kakayanan. Tayo na buo. Tayo na walang yumuyurak sa pagkatao natin sa tuwing araw nagigising tayo. So you could imagine for us to condemn these people na pabigat, walang saysay, walang kabuluhan. But look at these people. Pinoy Lastic Man is one of them. Yeah. Kung paano pinatunayan niya sa kabila ng kanyang kapansanan. He is into Paralympics. And, di ba, matagal na akong follower niyan si Pinoy Lastic Man. And the rest of the PWDs na nakaharap na natin. I knew si Bella, walang paningin, pero buo ang kanyang puso sa kanyang mga awit. Yeah. Hindi ba tayo nahihiya? Have we ever asked ourselves, kung itong mga taon itong tinatawag nating person with disability are the people with real dreams that they are achieving? Bakit tayo hindi natin maabot yung mga pangarap natin? Ganun kaya naman. Nakakatawa, singing. But matatanong ko lang si Sir Singing kung may tutulong po sa inyo or mayroong kayong this coming Christmas or Paskong handog para sa inyo. Yung gustong-gusto nyong makamit pero hindi nyo pa nakamit. Ano po yun at bakit? Actually, na-challenge ako dyan. Marami din po nagtatanong sa akin yan, pero ang ginawa ko po, sinumulan ko sa sarili ko. To tell you honestly, nag-iipon po ako ng pera. Kasi yung pangarap ko, hindi ko po inaasa sa pwedeng tumulong. Pero inuulit ko, hindi ko po siya isinasara. So, pangarap ko po kasi bumili by December. Sana ibigay ni God. So, meron naman po akong naiipon na yung nakita ko po na joystick kasi kinalkal ko po yun sa Shopee. Actually, napakita ko na yung kay Daddy Cool. Kasi nagkataon na yung reclining wheelchair ko sira na. Yung ordinaryong wheelchair na yun, nung binili, 15K na. So, nung nakita ko sa Shopee, COD yun, actually, kung may mga iba nagsasabi, alam nila yung warehouse. Pero, syempre, wala namang masama kung doon ako kukuha kasi yung may shipping fee naman yun, COD yun, at dito siya babayaran. Yung wheelchair na electric or joystick, around 28,999 or parang bumababa pa siya pag sinisilip ko, pinag-iipunan ko po talaga yun. Kasi nga, malaking bagay yun kasi pag lumalabas po ako, so ngayon napahinga ako na pag kunyari pupunta ako sa bahay ng kapatid ko, kasi nga, yung wheelchair ko na ginagamit, totally na may kalawang na, humiwalay na yung rubber, pero hindi po ako nalulungkot. Sabi ko nga, ganun talaga, may dahilan ako para pag sumikapan, so nagpipilit ako ngayon na kumota, doon and pag may mga invites dito kasi nababagsakan ako minsan pag kumakanta ako. So pinagsasama-sama ko siya para pagdating ng panahon, pag meron akong pambili, bibilihin ko po siya. Yun, kasi mas magagamit ko siya. At saka pag nasa labas po ako na makuran, hindi po ako kailangan itulak. Kasi may ganun nga siya. Ganun, Gusto ko sa kanya. Parang ano yun? E-bike? Or Hindi, ano po e-bike? siya, wheelchair, electric wheelchair na i-charge. Opo. May joystick siya. Tapos kahit nga medyo paahon, kasi yung lupa dito minsan may pataas. Nakikita ko po doon talaga pataas. Kahit siya mag-isa, kaya niyang paanda rin. Oo, yun. Pag nakaupo na ako doon, para pag gusto. Yun yung something na inaano ko talaga sa tao. He never wants. Wheelchair. Ayaw may inaabala siya. So na magkano nga? Nasa magkanong halaga yun? Ano Malay? po yun, nasa Shopee, kulang-kulang 30 po, 28. Nag-iiba-iba po siya nag-iiba-iba. 28. Opo. Malay mo, mayroong isang Oo, pero hindi ko naman pinipressure yung sarili ko. Yeah. Basta meron ako naging budget para dyan. Kasi kahit honestly meron pong mga sa Bigo, pero ayoko kasi na parang ako yung lalapit or ayokong parang mangungulit. Ayoko kasi parang kagaya na, alam na yan, nahihirapan ako po paliwanag, alam na po ni Daddy Cool yan. Kung may mga taong gustong tumulong, ay hindi na po ako magpapaka-ipokrito. Tinatanggap ko yun, pero hindi po ako kasi magpaparamdam, mag-PPM, hindi po ako sa kaalaman po ng lahat. A lot of people had promised Dior, sige,
abutin natin yan, sige, bilhin natin. And si Dior yung hindi mo siya mariringgan, uy, Daddy Cool, sabi ni tutulungan ako, asan? He would never ask. Hindi po. Actually, ang madalas ko i-PM kay Daddy Cool yung si Miss Ang laging pagbibili ang sa lagi lang akin, naman- o pag ang gano'n, lagi yung lang gano'n. namang, Yung baka may sa akin yan, yung gamot niya, yung catheter niya, yung diaper niya. As simple as that. Pero yung sabi mong, marami na kasing nangako sa amin yung wheelchair niya na yan. Pero hindi siya yung tipong, Daddy Cool, ano yung sabi? Asan na yung sabi, bibigyan Hindi tayo. po, ayoko yun eh. Never Naiilang po make a ako. follow-up or whatsoever. Basta kami may Ayan mo nangako, singing maraming pag paghatian namin ni Daddy ko. hindi, okay lang. Okay lang po yun. Mas joke. Sabi nila ko, wag ako. Ibibigay din niya ni Joke God. lang. Pero God alam will natin provide na, nga, kaya po sabi yan, Ay, si Ma. sabi ko nga, in my Maaring own hindi little natin way, alam, pero naniniwala po ako na makakamit ko manager. yung gusto ko, Asawa na ko. maaring wala tayong maabala o labag sa loob niya o mapipilit kasi nga may hirap din po yun. Kasi ang lahat ng tao sa atin dito sa TikTok o Mapa sa Bigo, hindi naman natin alam. May magandang trabaho yan, maraming pera, pero may mabigat na pinagdadaanan. So, kung para sa iba, kapag ikaw ay natulungan at nabigyan ng pera, may magiging magaan ang buhay mo. Pero sa ibang taong kumikita, mayaman, hindi yun na nagiging solusyon. Minsan, yung maiparamdam mo sa kanya na hindi puro paghingi o hindi kapag may kailangan, maaring mapawi kung ano yung pinagdadaanan niya. Kaya we have to be careful na hindi lahat ng taong mapera, mayaman ay masaya. Tandaan Yeah. mo yan. Minsan kailangan nila ng katuwang at uunawa. Kaya iparamdam natin na totoong kaibigan tayo, hindi dahil may pera sila. Maniwala Yeah, kayo. Mas malaki pa sa pera na gusto nyo ang pwedeng ibalik ni God. Kasi ang blessing hindi sa pera, hindi sa material. Yung pagkakaroon ng magandang kalusugan, tandaan nyo, yan ang pinakamagandang blessing at regalo. Kasi hindi kayo gagastos ma-ospital, hindi kayo magagastos sa gamot. Yan din ang lagi kong pinagdadasal sa sarili ko. Hindi man ako maraming pera, hindi man ako may ipon, pero may magandang kalusugan. Hahaba pa po ang buhay ko. Mapapasaya ko sa kayo, mai-inspire ko kayo. So yun, ganun. Ganun. Ang galing. And But, ang galing lang niya. Ayun. siguro yun yung naging connection namin ni Dior na minsan hindi man siya magsabi, mararamdaman namin ni Mrs. Tatanungin ni Kulasa, i-PM mo nga si Dior kung may catheter pa yan, may diaper pa yan. Simple as that, no? Ganun lang. And matagal-tagal na kami hindi nagkikita. Siguro this time, Daddy Call, magkikita kayo. So, pag-uusapan mo na namin ni manager yung para pumunta ka sa kanya ulit sa kanyang bahay. At Walang siguro, problema. dala mo na yung pa-surprise sa kanya. Isang buting kimchi. So, yun, galing sa Korea, magkakaroon ka ng isang boteng kimchi. Yan. Gawa ni Yung- manager yun. Si manager Yes. mismo. And ano pa nga ba hinihintay natin? I guess we have heard everything. Ang Yes. istorya, ang inspirasyon ng isang Dior Quadra. Perhaps, Dior, it's about time na madinig na namin yung boses mo. Sige po. Yes. So, Ladies entroy mo and na, Daddy gentlemen, Call. Ano to? Sige. To all our 33 million viewers, welcome to the life story, the story of your life. The one and only Dior Quadra, known as the Singing Paralyzed. Ayan, sana po ma-inspire kayo. At higit sa lahat, gaya po ng sinasabi ko, I am not a singerist, pero